yung pang-apat nating topic mga kababayan. Oh. Kasi po, ang ating Vice Presidente, mga bossing, tinatanong ng taong bayan, no? Tinatanong ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, Madam Vice President, bilang kami po isang mamamayang Pilipino, individual na Pilipino, kami po ay ramdam nyo yung concern namin, no? Para po sa bansang Pilipinas, na ito po, no? Kami bilang isang Pilipino, ito po yung stand namin para sa West Philippine Sea. Gusto po namin na ipagtanggol ng ating gobyerno ang West Philippine Sea. Hindi naman po porket na ipagtanggol o ipaglaban natin ang West Philippine Sea, ibig sabihin po kumbaga, digmaan na agad. Kagaya po ni Pangulong Duterte. Kaya Pangulong Duterte parang iisa no? Parang iisa ang nasa utak niya. Kapag ka ipinaglaban yan, digmaan ang mangyayari. Kung ikaw po isang individual na tao, mga kababayan, kung ikaw isang individual, ano ba yung sinabi ko? Kung ikaw po, mga kababayan, matalinong tao, madiskarting tao, mga boss, hindi ka mag-e-end sa iisang decision lang na pagka pumalag tayo dito, digmaan Gagawa ka o makakagawa ka, no, ng solusyon na ramdam nila na ipinaglalaban mo at lalaban ka para sa West Philippine Sea na yan nang hindi umaabot sa digmaan, mga bossing. No? Ako naniniwala ako na kapag ka ito, di po bang, pag ito, mga kababayan, talagang inopen nila kay PBBM, ganito kasi nangyari dyan, ganyan. Masusolusyonan yan, mga bossing. Maaayos at maaayos yan. Ano po? So bilang isang Pilipino, tayo po, kung tayo simpleng mamamayan, meron tayong stand for West Philippine Sea. Ang ating Vice Presidente po kasi, wala, no comment. Hindi naman po natin hinahanap sa kanya na, gampanan mo yung trabaho mo dito. Gampanan mo yung trabaho mo dito, no? Sa West Philippine Sea. Which is, tama naman po sila na hindi trabaho ng Vice Presidente yung usaping China. Ching chong, chang chong, ching chong. So hindi po, mga kababayan. Pero bilang isang mamamayang Pilipino, magbigay ka, no, ng saloobin mo o magbigay ka kung saan ka nakatungtong dyan. Kung ano yung ipinaglalaban mo tungkol dyan. Gusto, syempre, masarap po sa ating pandinig, no, na ang Vice Presidente natin sasabihin, ako po ay nakikiisa, no, sa paglaban at talagang pagpapanatili ng karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Ganyan, no? Ganyan. Pero wala po wala talagang narinig Ang sagot ni Pulong, hindi trabaho ng kapatid ko yan. Hindi trabaho ng kapatid ko yan. O tuloy. Si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Naintindihan po natin yung mga kababayan, no? Miski po ang ating Pangulo, ipinagtanggol siya, hindi siya kasama o wala sa trabaho niya yung usaping China. Pero po bilang isang mamamayang Pilipino, yun lang po ang hinihiling ng taong bayan. Nakikita ko kasi, no, mga bossing, na kapag ka siya umagri sa China, magagalit tayo. Magagalit tayo, mga kababayan. Atin yan nakikipaglaban tayo para dyan So yun yung isang niya,
pupuntahan niya. Pag siya umagri sa China, ang kalalabasan, magagalit ang mamamayang Pilipino. Kapag ka naman po umagri siya na tuloy ang o yung lumabas man lang sa bibig niya, no? Yung lumabas man lang sa bibig niya na, ako po ay nakikiisa, no? Na hindi tayo naniniwala sa China na sila ang may-ari nitong West Philippine Sea. Pag yun mismong sa bibig ni Inday Sara Duterte lumabas, at talagang merong kasunduan, no? Ang kanyang ama dito sa China, mga kababayan, papalag ang China niyan. Papalag ang China, mga bossing. Unlike etong ginawa ni PBBM, sinabi niya lang, hindi parte ng trabaho niya yan. Alam niyo naman na si BP Sara parte ng ating gobyerno ngayon. Pwede nilang sabihin, sabi ng presidente yun. No? Kunyari, tinanong ng China, Sara, sinasabi ng presidente ganito, kabilang ka doon sa sa mga nagtatanggol. Sa West Philippine Sea, nasa inyo to. Kapag gano'n po, sasabihin lang nila, hindi, sabi ng presidente yun. Narinig mo bang galing sa bibig ko yun? Di naman, di ba? May lusot po, mga bossing. Kaya talagang tikom ang bibig at hindi talaga magsasalita, no? Patungkol dyan si Inday Sara Duterte. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsiyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. Yan yung banat nila ngayon, mga kababayan. Duwag yang si Marcos. Kasi humahanap lang naman yan ng tapang sa Estados Unidos, mga kababayan. Ganon silang mga bumanat no? Crybaby, iyakin. Ano sagot ng Pangulo dyan? To be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? At isa pa, mga bossing, doon sa balita ng ABS-CBN po, mga kababayan. Doon sa balita ng ABS-CBN, no? Nakita natin doon na hindi napapansinin or hindi siya distracted ang ating Pangulo doon sa pamura-mura ni dating Pangulong Duterte. Kasi pong mas lumalala ngayon no? PI ka, hindi mo sana ito tatanggapin kung tumawag ka sa akin. Simula't simula pa lang po, mga kababayan, bago sila umalis na Malacanang, kung ano man po yung mga ganyang agreement nila na yan, ilalatag na po nila yan sa ating Pangulo, sa susunod na Pangulo. Hindi yung, kailangan mo magtanong sa akin kapag kaganyan. No? Balikan mo ko. Ilatag mo na lahat. Ito yung mga naging kasunduan para pag yung transition, mga bossing, hindi aabot sa punto na ganito. Hindi aabot sa punto na magkakaroon ng mainitan ang China at ang Pilipinas. Alam na ng Pangulo kung ano gagawin. Ano po? Wala ni isang araw ang magiging problema between China at Pilipinas. Pero wala po talaga silang sinabi no? Hindi nila ililatag sa Pangulo. Ang gusto nila, habulin pa sila ng Pangulo para doon sa nalalaman. No? Doon sa agreement na yon. Matik na sasabihin ng mga naiwan. Yan, di po ba? Nang aalis na Pangulo. Kasi magkakaproblema yan Kagaya po ng nangyayari ngayon. Mga boss. Yung mga pamura-mura ni hindi siya natatakot dyan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, simula pa lang nitong vlog na to, mukhang umaalma na ang ating Pangulo. No? Wala siyang pakialam dyan sa pamura-mura na yan. Ang importante, gagawin ko itong trabaho ko. Kahit ano pa sabihin yung masasakit na salita dyan, gagawin ko tong trabaho ko.